So ito yung sunod, bagyo ngayon, 'di ba? Alam nyo naman pag bagyo, syempre may mga matatamaang tulay, yeah, may mga bumibigay na mga flood control, lalong-lalo na pag substandard, 'di ba? Ngayon mga kababayan, kakapasok lang na balita, ako po'y natatawa. Ang PNR Railway South sa Albay bumigay. So, mga kababayan, kaninong proyekto po itong PNR Railways South sa Albay? Pagkakaalam ko, ito ay proyekto ni Digong New. Proyekto po ito ni Digong. Kung nakita nyo po mga kababayan, malakas na po ang tubig sa may Albay. Kaya ang PNR Railway South Albay ay bumigay. Dito po natin malalaman na kapag ka-substandard talaga ang ginagamit, ang budget 100 million pero ang ginastos ay 30 million lang kasi yung 70 pinaghati-hatian ni congressman, district engineer, ni mayor, ni gobernador at pati na rin kay foreman at kay construction worker, talagang bibigay talagang tulay. So ito po mga kababayan, kawawa po yung mga dumadaan sa tulay na ito. Paano na yan? Kung dadaan ka dyan, nakatagilid ka, daig mo pa ang na-paralyze. Di ba? So ito po mga kababayan, ay ipinost po ito ng unofficial BBM News. Ayan na. So ito po, totoo po yan mga kababayan, kay galing po yan sa Enquirer.net. Ito nga, MCGI ako pero sasama ako sa rally ng INC. Wala naman pong nagtanong ma'am kung sasama ka po o hindi eh. Oo, sumama ka po hanggat gusto mo. Wala namang pinagbabawal dyan. Huwag lang kayong manggulo para hindi kayo mabato ng tirgas. Ayan, Tatak Duterte, PNR Railway in Albay collapse. The PNR Railway at the boundary of Maipon and San Rafael, Ginubatan, Alba sustained damage after being struck by the strong current of water caused by Super Typhoon Uwan PH on Sunday. Diba? Tatak Duterte yan. Another project of former President Rodrigo Duterte under Build, the PNR Railway at the boundary of Maipon and San Rafael, Ginubatan, Albay, damage. Isara mo tong pinto dito para hindi yan lumipad. Yeah. So ito po yun mga kababayan. Kung naalala nyo po, ito po yung picture na kung saan mga kababayan ay si mismong si Digong pinangunahan ang pagtayo ng tulay o railway, daanan ng PNR tren sa Albay. Ayan po yan mga kababayan. Sa Politico News po yan. Kung saan si Digong po doon ang nagsasalita. So ito po mga kababayan. President Rodrigo Duterte inaugurated a railway line in Saturday that would ultimately link to Metro Manila and the Bicol region, resuming a significant infrastructure project that had been put on hold for years. President Rodrigo Duterte, Radio Television Malacanang, RTBM, Rodi Duterte, Metro Manila, Bicol region. So ayan po yan mga kababayan, ang katotohanan. Bumigay ang tulay. So ngayon mga kababayan, magkano kaya ang pondo niyan? Eto na, tanungin natin si Google. PNR Railway South in Albay. Ayan, tanungin natin kung magkano Ginubatan, Albay, San Rafael. Ito na. Magkano ang pondo sa PNR Railway sa Ginubatan, San Rafael, Albay? Ito na, mga kababayan. Ito po yung pondo. 5 billion. Ito na nga, mga kababayan. 5 billion po ang pondo niyan. Yung tulay, siguro party na siya doon sa release. Kasi release lang naman yan. Yung release na yon na ilagay mo mula Maynila papuntang Bicol, isa na yon, party na yon sa halagang 5 billion. So pati na siguro yung mga mga simento, mga bakal, is party na yon. So yung cost doon, hindi natin alam kung doon lang mismo kung magkano ang nagastos kasi ang nakalagay dito, PNR to invest 5 billion in Southern Tagalog, Bicol Railway for
bagong anuhin, no? Magkano bayad sa inyo na mag-rally? Sabi ni Ma'am Lilito Nini. Ito na mga kababayan. Ito. Tanungin ko lang ha. Magkano ang pondo sa San Rafael Ginubatan Albay Railway ng PNR? Ito na, hindi siya lumabas mga kababayan. I-search ko na lang. Pondo ng railway sa Ginubatan Albay San Rafael. Ito na mga kababayan, ang makita natin. Ayon, PNR Travicia Ginubatan Albay. Photos, review, business hour. Philippine Railway, buod ng impormasyon tungkol sa proyekto. Railway, layunin. Ito po, mga kababayan. Ito ba yon? Ito yung lumabas mga kababayan. So, hindi po natin alam, no, kung magkano ang kabuuhang pondo ng tulay na yan, na ginawang tulay para daanan ng tren, no, sa Ginubatan Albay. Railway po yan. Daanan po ng tren yan. So, ito po, mga kababayan. North o PNR North, PNR Commuter Manila, and PNR South. So, magkano po ba? Wala namang nilabas mga kababayan kung magkano ang budget, no? Diyos mio Marimar, kawawa, sayang na naman. Lahat ng project ni Digong with Mark Villar 100% palpak, sabi ni Rosalinda Ilopre. Sa 2028 na lang magkaalaman. Ito na naman, si Sara na naman, putang ina. Ngayon nga, walang project, 2028 pa. Ito na, project pa pala ni Apo Lakay Senior yan. Tinuloy lang ni Duterte. Admin, way pa Bicol at tinuloy ni BBM, year ng pagguho. So, mga kababayan, ito na, nakalagay. Project, actually mga kababayan, gusto ko lang i-clarify. Yung proyekto na tinatawag ni Digong na Golden Era of Infrastructure or tinatawag niyang Build, blueprint po ni Marcos yan. Blueprint ni Marcos Senior na ginaya lang ni Digong. Blueprint. Ito gusto niyong malaman. Yung build ni Digong na pinagmayabang ng mga DDS na kay Digong daw. Blueprint ni Marcos yan, Senior. Ginaya ni Digong at pinunduhan ulit. Ang alam ko may pundo na yan ito Aimee Marcos. Ayan. Build ni Digong. Blueprint. Ayan blueprint ni Marcos. Kasi alam ko, napanood ko ito na ini-interview itong si Aimee. Hindi umalis ang inyong ama. Ayan Sana naging Singapore tayo. Nasasabi ko na talagang ayan ang aking paniniwala. Dahil alam ko yung plano nila noon. Alam ko yung plano ng aking ama. Kaya kung natuloy ang mga planong yun, kung nasa na, yung aking ama ay naging pangulo pa ng ilang taon, natuloy yung mga planong yun, hindi kung ano man yung nangyari doon sa mga tiger economies or emerging markets as they're called now, ganun na rin tayo. May nagsasabi po, Gov, na itong mga nakikita natin, itong mga build na ito, 1970s pa pala ito, early 80s. Actually. Panahon pa ng tatay mo ito, may blueprint na raw po ito. Nakita ko rin ho I saw that several years ago when I visited DPWH. Nakita nung sa akin na sabi, nakita ko nga, na pinakita pala kay daddy nyo yung mga MRT na yan. Kompleto nga, ma'am Hanggang 10. Hanggang 10 yan. Hanggang Quiapo meron. Hanggang Galing ka ng Quiapo. Fairview. Tapos, sa kanya, para sa Parang nagagayan. bababa ka lang ng tren, lilipat ka. Lipat. Hindi ka bababa ng kalsada. Wala na. Ito ngayon sa atin, bulok Anyway, Akyat tapos, ka laog, tapos titirik. may mga underpass pa Correct. na bibiyay ka from Caloocan all the makakarating ka ng Makati, doon ka lang sa tunnel. Doon lang sa tunnel, tuloy-tuloy underground. Hindi ka mababasa o The maiinitan. question is, Mama, how does it feel na yung mga panaginip ng tatay mo, plano niya,
ay na-execute na ng administrasyon. Tatay niyo pala na nagplano na nito. Pero ngayon ini-execute na ng Pangulo after so many years. After so Finally, many years. how do you feel na plinano ng tatay mo pero meron ngayong Pangulo na sinundan, kasi nga siguro yung mga dati, pag sinabi Marcos, ayaw na kaagad kahit magandang programa. And suddenly, here comes Duterte, na hindi, maganda itong programa niya kaya gagawin. Oh, ang problema lang mga kababayan, sinundan nga ni Digong kaso substandard naman. Oh, bakit ko nasasabing substandard? Tingnan nyo, bumigay. Na? Sinundan nga ni Digong, binadgetan ng bilyon. Pero doon naman sa bilyon, hindi na umabot ng bilyon. Kaya ninakaw ni kontraktor, ninakaw ni engineer, ninakaw ni DPWH secretary, undersecretary, binulsahan pa ni congressman, binulsahan pa ni mayor. Oh, substandard. Kaya ang nangyari, dahil sa pundo-pundong kimirot na pagnakaw, hindi naman natin masabing nakaw, pagaya nila ng blueprint na sabay nakaw, na yan yung tinatawag na bantay sa lakay. Yeah? Binantayan ang blueprint, ginagaya, tapos doon ginamit, kunwari susundin ang project ni Apulakay, yung pala, pinagkakitaan nila. Oh. Kaya ang nangyari ngayon, ang katunayan, bumagsak. Dito natin malalaman na pinagkakitaan lang nila, mga kababayan, itong proyekto ni Apulakay. Bakit? Kasi nakalagay dito LRT 1 to 10 pala ito. Sinunod ng administrasyong Duterte, ngunit ang nangyari palpak. Bakit? Hindi po yan basta-bastang dadalhin lang ng ganyan kaliit na tubig, tapos babaliktad ang tulay. Biruin mo yung tubig, kung malakas na baha yan, edi sana umapaw na yan dyan sa flood control. Hindi pa umapaw sa flood control, na tagilid na yung tulay. So, ibig sabihin, substandard. Diba? Kita ninyo. Ngayon sasabihin na naman nila, kay Marcos na naman yan. Kay Marcos senior nga na blueprint yan. Pero si Duterte, ang sumunod niyan, pero doon sa pagsunod, may kickback na, kinupitan pa, inoverprice pa. Tapos ang nangyari, kaliit-liit lang ng baha, agos ng tubig, tumagilid ang simento. Ang paan ng tulay. Hindi nga umabot dito sa flood control. Kung tutuusin ninyo mga kababayan, may flood control po yan. Ayan po yung flood control, simento po yan. Yung simento na yan mga kababayan, hindi pa umapaw yung tubig. Nakikita mo pa nga yung mga bato, May mga bato pa. So, ibig sabihin, hindi masyado pang malakas ang tubig. Humahaguros lang yung baha kasi nga galing sa taas yan. Siyempre, putik yan. Tapos nakikita mo bakit bumigay yung tulay sa gitna. So, ibig sabihin, hindi maganda ang pundasyon. Kasi take note, kung malakas ang baha, edi sana ang nakita mo dito tubig, hindi damo. So, ibig sabihin, damo ang nakita mo. Ibig sabihin, hindi pa malakas ang baha, pero tumirik na yung tulay. Ibig sabihin, ang ganyang gawa, substandard. Napaka-imposible. Gagawa ka ng tulay, alam mong ilog yan. Hindi pa umapaw yung tubig, hindi pa umapaw dun sa flood control, yung tulay tumagilid na. Ibig sabihin, kulang. Pag gumawa ka ng bahay, kailangan laliman mo yung gilid. Halimbawa, nasa pangpang ka nakatirik ng bahay or bangin. Malamang laliman mo yung simento dito para in case mag-landslide, meron pang hollow block ditong naiiwan na nakabaon. May baon ang tawag yan sa mga foreman, mga construction at engineer. May nakabaon. Ilang feet ang ibabaon yan? 10 feet ba? 6 feet ba? 7 feet ba? At least nakabaon doon. Di bali nang mag-landslide, at least may dito, pundasyon. Ang problema mga kababayan, ang hina pa ng haguros ng tubig, hindi pa umapaw sa ilog, may damo ka pang nakikita, andito yung flood control, yung tulay, tumirik na. Ibig sabihin, kulang. Alam nyo na. Kulang. High blood na si Kiko Barsaga, sabi ni Birador Pekwa. Uy, Miguel, shoutout sa iyo, Birador Pekwa. No? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe kay Birador Pekwa, mga kababayan. Nandiyan po siya. Isa po yung pro-government vlogger. Oo, magaling yan si Birador Pekwa. Ako sabi ko sa inyo, sasakit ang mga panga nyo dyan. Bakit sasakit ang panga ninyo? Nga kayo habang nagla-live yan. Bakit? Maraming DDS pinapaiyak yan. Lalong-lalo na si Jiggy Barra niyan. Nako, si Jiggy Barra. Sabi ko sa inyo, nakita ni Birador Pekwa yung mga tartar ng ngipin ni Jiggy Barra. Tignan nyo ngayon, hiwa-hiwalay na yung ngipin. Kasi bakit? Siya ang bukod tanging nakapagpatanggal ng tartar ng ngipin ni Jiggy Barra. Sabi ba naman ni Birador Pekwa,
Lakas-lakas mong kumita kasi bayad ka ng mga DDS politician, tapos yung tartar mo nagi-green-green sa ngipin. Ngayon malinis na yung ngipin. Bakit? Di ba? Ganyan ang tinatawag nating totoong influencer. Kung hindi dahil kay Birador Pekwa, hindi matanggal ang tartar ng ngipin ni Jiggy Barra. Kaya nga dahil sa pagiging influencer, na-impluensyahan niya. Ang galing-galing mo magsalita. Bumabanat ka kay Marcos, pero yung tartar mo hindi natanggal. Di ba? Nalinis na. Tinanggal na. Ano ang gamit niya? Nail cutter. Bakit? Bulok na yung iba eh. Kaya ni-nail cutter na lang. Yun po yun, mga kababayan. Ito si Mintik, Di ba? Mag-subscribe po kayo, mga kababayan, kay Birador Pekwa, no? Hindi po ako makalagay ng jacket Birador Pekwa kasi pag pipindutin ko dito na nagluluding. Pag nagbukas ako ng YouTube dito, nagluluding. Kaya ano lang muna tayo, picture. Maraming salamat sa pag-subscribe kay Birador Pekwa, ha. Kamukha ni Shrek yun. Hindi po, kamukha ni Brenda po yun, ni Brenda Midge. Kilala nyo, mga kababayan, bumaliktad payong. Anong bumaliktad yung payong? Sa likod ko ba? Nakita nyo, mga kababayan, lumipad yung payong? May payong nga doon, lumipad. Hayop na Jiggy Barra na yan, Nagtutong na yung tartar nilumot na, nauna pang bumanat sa Pangulo. Totoo yan, mga kababayan, di ba? Kaya yun po mga kababayan yung ating reaksyon ngayon, no? Maraming salamat po, no, mga kababayan, sa inyong lahat. So alam nyo na, binagyo po tayo ngayon. Abangan po natin, mga kababayan, yung mga build ni Digong, at dito natin masubok at malaman na kung substandard ba talaga o sulid ang paggagawa. Kasi isa na pong tulay ang bumagsak, mga kababayan. Isang tulay na po ang bumagsak na naman, no, sa may Ginubatan Albay sa San Rafael, na isang railway o PNR Railway South, no, sa Ginubatan San Rafael Albay, bumagsak ang tulay. So administrasyong Duterte po yan, party po yan ng tinatawag niyang golden era of infrastructure, ang build. Na minsan yung iba crack lang ni repair, project na ni Digong. Minsan makita mo landingan ng airplane, may crack lang, sinimento, project na ni Digong. Minsan makita mo dating pinatayong paaralan ni Marcos na crack ang pader, sinimento, project na ni Digong. Yan ang tinatawag nating bantay sa lakay, malaking kupit sa build. Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Hindi ko po masyadong habaan.